Hi guys! Grabe, sobrang saya ko ngayong araw. Kasi diba maraming nagsasabi sa inyo na dapat meron kasama ang sisiw ko na si Kenchi para di siya malungkot. Tenin! Eto nga pala si Baby. Kabaligtaran ng Bibe. Parang sisiw ko lang si Kenchi, kabaligtaran ng chicken, Kenchi. Sinunod ko nga pala yung mga tips nyo para hindi malungkot ang sisiw ko na si Kenchi. Eto, meron na siyang kasamang Bibe na si Baby. Kaya naman sana magkasundo sila. Kasi kapag hindi sila nagkasundo, gagawin ko silang tinola at saka kinulog. Charot, syempre joke lang yun. Takto nga din pala yung araw na dumating na tong parcel ko. Bahay kasi nila tong dalawa to. Grabe, mahal nga, umabot ng 500. Ganito rin yung dating bahay na binili ko kay Kuya Dax. Grabe, naalala ko pa. Kaso nga lang nung nawala si Kuya Dax, pinamigay ko na yung kulungan niya dahil ayaw ko maalala. Dahil medyo maluwag yung tapakan nila. Bili ako ng talis nila o diba social. Charot, kailangan talaga nila yan para di lumusot mga paa nila. Dalawa lang pala, okay na. Pero pangakong apat na sobra, kala ko kasi maliit lang tong mga to. Ang mahal pa naman. Ngayon ang iniisip ko, kung saan ko ba ilalagay? Dito ka ba ulit ilalagay sa terrace ko? O dito sa likod ng bahay ko? Dito nakahalera ng mga isda ko. Okay nga sana dito kaso merong problema. Nakatingin kasi sa akin si Muning. Wala pa naman ako nababalitaan na kumain siya ng sisiw o bibe. Pero for safety purposes, hindi ko muna dito ilalagay. Diyan kasi lagi si Muning eh. Hi Muning, shoutout sa'yo. Alam ko naman mabait ka eh. Nakapag-decide ako na dito na lang muna sa terrace ko. Ang galing nga eh, saktong-sakto, parang sinukat. Saktong-sakto rin kasi kahit paano masisinaga sila ng araw. Kasi di ba kailangan nila yun para lumaki? Pansamantala kasi na wala pa silang bahay. Andito sila sa likod ng bahay ni Mama. Okay naman ang pwesto nila dito. Malawag at malaki. Ang kaso nga lang hindi ko ine-expect. Kasi naman si Baby kasya sa mga butas. Natatakot ako baka siya mapunta. Kaya naman inagapan ko na kagad. Kung hindi man sila mahagip ng pusa, tatakot ako baka daga naman humagip sa kanila. Yung mga daga kasi dito sa amin kasi laki na rin ng pusa. Pinakita ko nga agad kay Kenchi yung bahay niya. Si Kenchi pala yung tipong anak na matigas ang ulo. Yung tipong pag pinapasok mo ng kwarto, tumaligod ka lang saglit, nakatakas na. Ano kaya ito nagmana? Di man ako ganyan ng bata. Naisip ko na takot lang siya na baka iiwanan ko. Kaya pinasok ko na rin sa loob si Baby. Naglagay na nga din ako ng tubig at ng pagkain. Ito nga si Kenchi hindi mapakali, hindi ko pa nalalagay sa loob. Tuka na ng tuka. Pagkababa ko nga ng pagkain, nakala ko kakain din si Baby. Pero mukhang busog pa ata siya. Medyo baby pa kasi itong si Baby. Lagi siya nakadikit kay Kenchi. Siguro akala niya nanay niya to. Nakita ko nga na medyo malaki pa yung butchi ni Baby. Ibig sabihin ng busog at marami na siya nakain. Tingnan niyo naman to, ang lakas ng trip. Habang kumakain, nakaupo. Aba, sarap buhay ah. Sana all sarap buhay pagkatapos kumain, patulog-tulog na lang. Napansin ko nga dito na para medyo madumi yung pakpak at saka buntot ni Baby. Nakita nga ni Boy Ubo at meron siyang sinabi sa akin. Alam mo yung mga bibe, mahilig din niya sa tubig. Kasi tignan mo, tuyong-tuyo na siya. Kailangan niya ng mga water sa katawan. Kasi isa din isang uri ng isda na pwede rin sa tubig, pwede rin sa land. Kailangan mo yung palangoyin, isama mo sa mga muli mo. Mas matutuwa yan kasi mas masigla sila. Niniwala naman ako sa tito ko. Pero syempre ginugil ko muna. At oo nga, mahilig lumangoy yung mga bibe. Umulan pala ng 2 araw dito sa amin. Kaya meron mga palaka na pakalat-kalat. Patalon-talon nga lang sila kung saan-saan eh. Pero syempre dahil maliit pa ang bibe ko, sa mababaw na tubig ko lang siya ilalagay. Kaya konting tubig lang ay okay na. Dahan-dahan ko siyang nilagay para di siya mabigla. At eto nga, kalma lang niya. At mukhang nag-enjoy naman si Baby. Pero syempre saglit ko lang siya nilagay. Wala pa 1 minuto. Pagkatapos nun ay binanlawan ko na siya. Kumuha ko ng tuwalya at pinunasan ko siya. Habang pinupunasan ko nga siya, bait-bait niya, hindi siya gumagalaw. Kasi nasasarapan siya habang balot-balot ko siya at pinupunasan. Siguro pakiramdam niya ako yung nanay niya na lumilimlim sa kanya. Nakakaramdam siya ng warm habang pinupunasan ko siya. Ganito nga rin ginagawa ko dati kay Kuya Dax at tuwang-tuwa siya. Tinanong ko nga si Baby kung okay na at sumagot naman siya. Bago ko siya ibalik sa bahay niya, binigyan ko siya ng pagkain niya. Sabi ko kay Kenchi, wag niya kainin to dahil nakakain na naman siya. At in fairness, nakinig sa akin si Kenchi, hindi niya kinain. Kaya pakabusog ka, Baby. So yun lang, thanks for watching, bye-bye. Yeah!